Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Ayan. Alam niyo po kaninang morning, no? Siguro kung medyo maaga-aga tayo nagising ay maabutan natin yung lakas ng ulan kanina. No? So, kaninang medyo mas maaga-aga ng konti, medyo nag-aalala ako ng kaunti. Kasi sabi ko na kung magtuloy-tuloy itong ulan, ay iniisip ko nga baka hindi ganun karami yung church. Pero grabe talaga si Lord. Salamat sa napakagandang weather natin ngayon, no? Bago tayo pumasok dito. Dahil talagang hindi pahihintulutan ng Panginoon na hindi natin ma-receive yung kapangyarihan at pagpapala ng Kanyang salita. Naniniwala po ba kayo na pagpapalain kayo ng Panginoon ngayon sa pagpapala ng Kanyang salita? Ayan. Sige po, nakita naman natin ng Panginoon. Hallelujah. So, hindi ko na po mapatagalin, no? Alam ko, excited about isa to receive the message of the Lord today. Yeah. So, just before we start, gusto ko sana simulan yung ating mensahe sa mga salitang ito. No? Siguro maaaring familiar kayo, no? Nadaanan nyo na po siguro yung salitang inner child. Yan, alam nyo po ba yun? Inner child, familiar pa kayo doon. No? Maraming mga tao naniniwala na kahit tayo po ay tumatanda, no? Mas nagiging logical yung ating pag-iisip, hindi pa rin na-erase yung ating mga thoughts, yung ating mga memories from our childhood. No? Marami sa atin, dalawa lang naman yan. No? Marami sa atin, may iba na merong happy and healthy na childhood, diba? Dahil meron silang mga supportive parents or caregivers, no? Kasi maaaring hindi parents ang nagpalaki, no? So, meron silang mga supportive na parents or caregivers. At sa kabilang banda naman, ay meron din naman
iba sa atin na mga kabataan or dumaan sa childhood na nag-endure tayo ng medyo mapait at mahirap na childhood. No? And most people don't realize na yung ating yung quality ng ating childhood, yung quality ng ating kabataan ay meron pong direktang impact sa mga choices at sa behavior natin sa ating pagtanda. Ngayong adult natin, adult stage natin. Kaya nga kung mapapansin nyo sa social media, no, ang daming nagpo-post or nagsasabi ng mga ganito, no, na, ay, ako nakikipaglaro ako ngayon sa anak ko ng Roblox. Kahit na medyo hindi ko gets paano ba yung mga sinasabi nilang ganito, di ba? Kasi ito yung mga bagay na hindi ko na-experience ng aking kabataan. Hindi ako nakakapag-bonding sa aking mga parents kasi busy sila sa work. Kaya ngayon talagang kahit na hindi ko maintindihan yung mga pipindutin dito, sige-sige pa rin ako sa pakikipaglaro, di ba? Or merong mga adult na nagsasabi na bumili ako ng Hello Kitty na na tumbler kahit hindi ko naman gagamitin. Kahit hindi ko alam kung saan ko ito ilalagay, di ba? Para lang ma-heal yung aking inner child kasi hindi ako nabibilahan ng ganito nung bata ako, di ba? Maraming mga tao ngayon nagsishare ng kanilang mga healing inner child activities. O kaya naman, they're even describing conversations na meron sa sila with their child self. Well, itong konseptong to ay hindi na po bago sa atin, no? Because 100 years ago, si Dr. Carl Jung, kung kayo po ay familiar, no? Isa po siyang kilalang psychologist. So, he suggested na yung quality ng ating childhood, it relates or it directly relates sa outcome natin bilang mga adults. No? So, majority ngayon ng ating mga pagpili, ng ating mga pag-uugali, ng ating mga responses as adults ay maaari, disclaimer, no? Talagang ina-emphasize kung maaari, no? Kasi baka mamaya sabihin nila, kung nga pinalo mo dati, gawin mo lang ngayon, di ba? So, maaari, no? Talagang maaaring konektado sa ating inner child wounds. No? So, ibig sabihin ng inner child wounds, ito yung mga issues natin simula ng pagkabata na hindi na-resolve. Yeah. So, today, meron ako ditong ilan sa mga characteristics or behavior ng mga adults at ano yung maaaring reason bakit tayo ganito as adults. No? So, kung nakaka-relate kaya, pwede kang magtaas ng kamay, kung pwede kang mag-reflect on your own. Ayan. So, kung ikaw, pasensya na po sa maliit na font, no? So, kung ikaw ang adult, sino po dito yung mga adult na kapag nakakita sila ng tao umiiyak, naiiyak din sila. Di ba? Kahit na okay naman, happy naman yung kanilang married life, maayos naman ang mga anak nila, pag nakita sila na umiiyak, hindi nila kaya, naiiyak din sila, no? So, maybe you're an adult na mahirap sa'yo maka-witness ng somebody na emotional. Kapag nakita kang umiyak na tao, nalulungkot, ang una mo kagad naiisip, okay lang yan. Gusto mo siya, inaano mo kagad siya, inaalo. Di ba? Parang, huwag ka umiyak, tumahan ka na. Ganun kagad. Di ba? Parang hindi na siya nagkaroon ng, gusto ko umiyak. Hindi kaya mo yan, huwag ka umiyak. Di ba? Gusto ko kagad natin patahanin. Gusto natin pa-istapin yung mga emosyon, di ba? Or maybe you're an adult na you're always constantly apologizing kahit na hindi mo naman kasalanan, wala nang problema. Kaya, ba't ang dumi-dumi dito? Ay, sorry, pasensya ka na. Kahit di ka uwi nagkalat, nagsusorry ka pa rin, di ba? Minsan may mga gano'n na adults, no? Yung mga feedback, kahit constructive criticism ito, kahit makakatulong to sa paglago, you can't help but take it personal. Di ba? Pag may mga sinasabi, parang mag-improve tayo, ito yung mga kailangan natin gawin. Ay, hindi, ikaw nga, ganito kayo, wala tayong perfecto. Di ba? Binabalik mo kagad kahit na mabuti naman yung sinasabi, di ba? Na pinapersonal mo masyado. No? So, if you are that kind of adult, no, maaari that you have a guilt wound. No? So, ibig sabihin ng guilt wound, no, yung pagkabata, yung iyong caretaker or yung iyong parents, ay maaaring every time na ikaw ay nagkakamali or meron kang mistakes, lagi kang piniblame, lagi kang sinisisi,
pinapahiya, no? Or they are gini-guilt trip kanila kapag merong mga nagagawa ng mistakes, di ba? Usually, yung mga sinasabi dito, kunyari nakatawag ka ng tulog, kasi likod-likod mo, di ba? O, huwag ka maingay, nakakaya sa mga kapitbahay, di ba? Yan yung mga madalas na sinasabi. And so, as a child, you were led to believe na maraming bagay sa iyong buhay ang kasalanan mo. Yeah. Kaya, ang epekto tuloy sa iyo, masyado kang attuned sa emosyon ng ibang tao. Diba? Nakita mo, ay upset siya, wala nung ginawa ko. Alam mo, nagagalit si ganito, feeling mo kasalanan mo agad. No? So, maaaring yun ang iyong, ganoon ang naging epekto sa iyo nung ikaw ay bata pa lang. So, kung ikaw naman ngayon ay isang adult who is overly responsible, usually daw ito mga panganay. Meron po ba dito mga panganay? Yeah. Kung ikaw daw po ay adult na overly responsible, no? Nag-i-struggle ka na manghingi ng tulong sa iba, di ba? Kahit na hindi ka na magkanda-ugaga, sige, ako nagagawa, di ba? Ako na yan, kukunin ko na, ako na ako, di ba? No? Kung gano'n ka daw ng klase ng adult, maybe you were a child na you were left to meet your own emotional or physical needs. No? Kapag meron kang kailangan, hindi ka manghingi ng tulong sa mga parents kasi ay, malaki ka na, dapat kaya mo nang gumawa ng assignment mag-isa. Diba? Natatakot ako madili. Kaya mo yan, huwag ka matakot. Ganon. So, hindi ka na ngayon humingi ng tulong kahit pagtanda mo, hirap kang humingi ng tulong. Every time na may ano, sige, ako na yan, ako nagagawa, lagi na lang ako. No? So, ganyan. So, again, meron naman this, if you're an adult who struggles to make decisions para sa kanilang sarili, hirap na hirap ka lagi mag-decision, indecisive ka, di ba? Pag tinanong mo, saan mo gusto kumain? Kayo na lang bahala, hindi ako sure, di ko alam, kayo, saan yung gusto, di ba? Hirap ka mag-decision, pag nasa mall, mamimili nilang sapatos, 30 minutes pa yan mamili, di ba? Dalawa lang naman ang pagpipilian, di ba? Tagal-tagal mamili, no? So, ibig sabihin, maaari, sa iyong kabataan, hindi ka kasi na-exercise naman, hindi exercise na literal, exercise na mag-decision making, no? Simula sa damit, hanggang sa pagkain, lahat pinipili na para sa'yo. So, hindi ka na nakapag-decide on your own. Kaya maaaring ganito ka, indecisive. Or maaaring ikaw ang adult ngayon who's afraid to trust people, lagi ka naghihinala. Diba? Lagi ka naging pag mag-withdraw, ay, bakit may tao doon? Baka mag-decision doon, makakuhol ka din ako niya. Huwag ka mo na mag-withdraw, huwag ka mo na lumabas. Diba? Ganon. Diba? Ano ka agad? Hinala ka agad. Lagi may gagawin masama, lagi kung sasaktan, yun yung lagi mong naiisip. You have extreme pessimism or negative thinking. Diba? Kung naroon na ngayon nakapupasaya, bukas wala na to. Diba? Yung mga ganun, may kapalit yan, hindi pwede pasaya lang ngayon. Ganon. O kaya naman, may mga nangyayari na, ay, hindi yan gagana, mali, ano yan, wala yan. Ganun lagi yung kaisipan mo, parang laging dadayain, no? O kaya kapag may nag-compliment sa'yo, ang ganda ng ano mo, binuganda lang ako na, di yan totoo, di ba? Parang laging ganun, at the back of your mind, lagi kang merong ganun, hirap kang magtiwala. So maybe you were a child na merong trust fund. So ibig sabihin, maaaring yung iyong mga parents or yung mga caretakers, lagi sila nagsisinungaling sa'yo. Kaya ang ending, hirap ka na ngayong magtiwala. Diba? Sabihin nila, pag tinapos mo yung assignment mo, magja-Jollibee ka. Diba? Pagkagising mo, walang Jollibee. Diba? Nagsinungaling sila sa'yo. No? O kaya naman, pag sa graduation mo, kapag may medal ka, magpapalitsyon ako, tapos nagka-medal ka na, dalawa pa certificate mo, pero walang litsyon. Diba? Litsyon manok. Diba? So, ang ending tuloy, meron kang trust mo. Hindi ko mapagkatiwalaan yung mga parents ko, yung mga caregivers ko. So, ibig sabihin, lahat ng tao hindi mapagkakatiwalaan. Lahat yan, luluhin lang ako. No? So, ito, ilan lang po ito, no? Marami pang iba yan. No? So, kung ikaw ang parent ka na ngayon, kung ikaw ang adult, no? This just goes to show na yung mga bagay na kahit simple lang natin ginagawa, mukha namang normal, no? Ay meron din palang malaking impact na pwedeng dalhin ng ating mga anak even up to their adult lives. Diba? Ang bawat salita, ang bawat aksyon, o kahit reaksyon na ngayon natin ginagawa ay magkakaroon ng epekto sa hinaharap. And this is a universal principle, kahit hindi po sa parenting. Diba? Yung mga bagay na na-experience mo ngayon, ito po ay resulta ng mga pinagsama-samang bagay na itinanim sa'yo
or itinanim mo sa iyong sarili mula sa nakaraan. No? So, kung nagbubunga pala ang lahat ng ginagawa natin sa ngayon, nagbubunga sa hinaharap, no? Ito yung aking katanungan. What seeds are you sowing? Kung nagbubunga pala sa hinaharap, lahat ng ginagawa mo ngayon, what seeds are you sowing? Ano yung mga bagay na itinatanim mo sa ngayon? No? So, this morning ang ating pong title ay Sowing Seeds. Sowing Seeds. Kahit po ang Biblia ay pinatotohanan po itong konsepto to. Hindi lang to basta konsepto lang na binuo ng tao. No? Napo po tayo in Galatians chapter 6 verse 7 to 9. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. No, napakaganda po ng ating talata sa umaga nito. And so bago po tayo pumunta sa ating mga points, 2 puntos lang naman po ito. No? Unawain po muna natin yung nakapalibot dito sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Galatia. So ito yung sinulat para sa Church of Galatians. No? Kung ang Philippians ay ang pinakamasayang book, pinakamasayang sulat ni Pablo, ang Galatians naman, ito po yung sulat kung saan pinaka-stern, aggressive, at galit actually si Pablo. Bakit kaya? Kasi during this time, meron po mga false teachers na nakapenetrate sa church ng Galatians. No? Kasi merong mga teachers na pinipressure nila yung mga non-Jewish Christians. Kasi dalawa yun eh. Merong Jewish Christians, may mga Hudyo na Kristiyano, meron namang mga ibang lahi. So, pinipressure nila yung mga ibang lahi na dapat magpasailalim din kayo sa law of Moses tulad ng ginagawa namin. Diba na magpa-circumcise din kayo, kailangan kayo sa Torah, observant kayo sa Torah. Ito yung mga dapat gawin, no? Dapat kayo, so, ginagawa nyo rin ito, no? So, ginigit naman ni Pablo na hindi tayo justified dahil sa pagsunod natin sa law. Diba? Pero dahil kay Jesus, we are now living under grace, not under the law. So, ibig sabihin, kahit ano pa ang iyong ethnicity, kahit ano pa ang iyong social status or gender, dahil kay Jesus, pwede ka nang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Diba? Napakagandang gift sa atin ni Lord. Diba? Pero kahit ganun yung pinupunto ni Paul, binalansin niya yun in the last chapters, in chapters 5 to 6. No? Sinasabi ni Pablo na hindi naman porke tayo ay wala na tayo sa ilalim ng batas at tayo ay under grace na. Hindi ibig sabihin nun, meron ka namang kalayaan na gawin lahat ng gusto mong gawin. Diba? Hindi porke hindi ka na under law but under grace. Pwede may kalayaan ka na to do whatever you want. Kasi pinaglalaban ng mga kaaway nito, ng mga opponents namin. Ano yung magiging guide ng mga Gentiles, ng mga ibang lahi? Ano yung magiging guide nila? Yung law nga yung binigay sa atin ng Diyos, diba? Para meron tayong guide, paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, ano magiging guide nila kung hindi sila susunod? Diba? So, sabi ni Paul, posible pa rin. Diba? Merong sikreto, merong susi. At ang susi ay ang transforming presence ng Holy Spirit. No? Ang transforming presence ng Holy Spirit. Kaya dito na po papasok yung ating passage. Basahin natin sa Tagalog. Kaya para medyo, at least may bagong lens na tayo ngayon. Alam na natin yung background. So, muli natin basahin naman sa Tagalog. 1, 2, 3, begin. Huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili ng laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang
paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aanin kung hindi tayo susuko. So today we'll be studying only 2 points na makikita natin dun sa ating nabasa. Napakagandang passage po, no? And the first point is this. Ito yung una natin punto, we reap what we sow. No, we reap what we sow. So, ang katotohanan pong ito, nananatili po itong totoo sa bawat individual, regardless kung ikaw man ay believer o hindi, ano man ang iyong social status, yan, diba? Kahit saan lupalop ka ba ng mundo nakatira, it will remain true for everyone. Ano man ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin, di ba? So, kung ikaw ay nagtanim ng balay, ano yung aanihin mo? Siyempre, balay, di ba? Kung ikaw ay nagtanim ng kangkong, huwag kang mag-expect na ang harvestin mo ay broccoli, di ba? Para nakakatawa naman ng gano'n, nag-expect ka ng broccoli o kaya naman asparagus, pero ang tinanim mo ay kangkong, di ba? Mahirap yung gano'n, no? So, similarly, gano'n din sa buhay ng tao, di ba? Kung ikaw ay nag-invest sa iyong health, of course, ang aanihin mo rin ay good health, malusog na pangangatawan, di ba? Medyo marami na lang din na tong investment ko sa health ko. Kailangan na mag-cut ng mga savings dyan, di ba? So, kung inaalagaan mong mabuti ang iyong finances, ibig sabihin ang aanihin mo ay maayos din na finances, di ba? Kung ikaw ay nagtatanim ng respeto, ng pagmamahal sa iyong mga anak, of course, ang aanihin mo rin ay ganun din. Di ba? Hindi ka pwedeng magtanim ng neglect sa pamilya, tapos ang i-expect mo, pagmamahal mula sa iyong mga anak. Di ba? Hindi ka pwedeng magtanim ng mistreatment sa iba, pero ang ini-expect mong anihin ay kabutihang loob galing sa iba. Di ba? Hindi ka pwedeng magtanim ng disobedience, tapos ang gusto mong anihin ay blessings. Di ba? Wow, iba ka. Di ba? Tulad nga sabi sa commercial, ano ka, hello? Di ba? Mahirap yung ganon, no? I-expect natin, iba tinanim natin, pero ang tinanim, ibang gusto mong i-harvest, medyo mahirap yung ganon. And likewise, ganon din naman kung hindi ka nagtanim, hindi ka rin aani. Ganon lang kasimple. Di ba? Kung hindi ka nagtanim, hindi ka rin aani. Bakit ka naman mag-e-expect ng harvest? Kung in the first place, wala ka namang itinanim. That is a universal principle. No? No sowing, no reaping. No planting, no harvest. Kaya nga pakisabi po sa katabi, kapatid, mag-initiate tayong magtanim. Diba? Yun talaga yun, mag-initiate tayo na magtanim. Diba? So kung yung mga bagay na sinabi natin kanina, if it is true sa ating physical realm, ibig sabihin, it remains true even in the spiritual realm. Diba? Maaaring isipin natin, bakit ganun? May mga Christians na they are growing in holiness while there are those na mga Kristiyano na hindi or medyo matagal, no, bago sila mag-harvest. Because you know, holiness is a harvest. No? Holiness is a harvest. Pagkamat si Jesus, no, pinagkaloob niya na sa atin ang holiness sa pamagitan na ng kanyang sacrifice. But this is also true. Holiness is a harvest. Depende sa iyong itinanim. No? Depende sa iyong itinanim. Desire mo to grow spiritually, to grow in spiritual maturity. Diba? Desire mo na magkaroon ka ng unshakable faith. Diba? Desire mo na magkaroon ka ng deeper knowledge in the Word. Desire mo na lumago sa ministry. Diba? Gusto mo na mas dumami pa ang nag-church. Gusto mo makakilala yung pamilya mo. Eh ano po ba ang iyong itinatanim? Diba? Ano po ba ang ating itinatanim? You will harvest exactly what you are sowing.
no? You will harvest exactly what you are sowing. So if you do not sow spiritual commitment, how can you expect a spiritual harvest? Diba? If you are not sowing spiritual commitment, how can you expect a spiritual harvest? Diba kung hindi tayo regular in public worship, kung hindi naman big deal sa atin na nakakamiss tayo ng kaunting devotion, diba? Kung okay lang naman sa atin na minsan-minsan lang nagpipray, pag meron lang tayo, pag hindi pagod. Diba? Kung satisfied ka na nakabasa ka lang ng isang verse, okay na yun, devotion na yun. Diba? Ay, ibig ko sabihin, basa ha, hindi aral or digging deep in the Word of God. Diba? Kung satisfied ka na sa mga bagay na ito, how can you expect a spiritual harvest? Diba? How can you expect to have a spiritual harvest? You will reap what you sow. Diba? Ganun lang po kadali. Ganun lang kasimple. You will reap what you sow. Ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatia. Huwag nating linlangin ang ating mga sarili. Hindi maaaring dayain ang Diyos. Diba? Walang exempted dito. Hudyo ka man o hentil. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kahit hudyo ka, kahit hentil ka, tumutupad ka man sa law or hindi ka man under nito. Diba? Ano man ang iyong tinanim, yun rin ang iyong aanihin. Kaya nga tinuloy niya sa verse 8, no? Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Diba? Itong sowing in the flesh, no, this is actually a reference dun sa sinabi niya sa naunang chapter, in chapter 5. Sabi po niya dito, no, in verses 19 to 21. Ito yung sowing in the flesh. Ito yung mga gawa ng laman. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkabuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasamaan, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkaingit, paglalasing, walang habas na magsasaya, at iba pang katulad nito. So these are the works, or these are sowing in the flesh. Diba? Maaaring isipin natin, wala ko under grace na tayo. Diba? Paano yung forgiveness? Paano yung mercy? Diba? Maaaring yung isipin natin, hindi yung sinasabi ni Pablo dahil hindi na tayo nasa ilalim ng law ngayon sa pamamagitan ni Jesus, ngayon kapatid, meron ka ng choice. Diba? Because you are free from the law, meron ka ng choice ngayon. Either you walk in the Spirit or you walk in the flesh. Diba? You either walk in the Spirit or you walk in the flesh. Huwag po natin sana isipin na pwede tayong mamuhay sa laman and not pay the consequences. No? Hindi natin pwedeng tuyain ang Diyos and get away with it. Diba? Hindi natin pwedeng maisahan si Lord. Parang ganito lang yan Ang pagiging ligtas, no? Of course, tayo lahat ay ligtas na po dito. Amen po ba? Diba? Ang pagiging ligtas, it doesn't prevent people na ligtas na nagyoyosi o naglalasing na magkaroon sila ng sakit sa baga or atay. Diba? Ang mga Kristiyanong nakikipag-away or nakikipag-bardagulan sa social media, diba? Kahit Kristiyano pa siya, hindi mapiprevent ng kanyang pagka-Kristiyano na siya ay ma-black ayan pag nakipag-away siya or ma-babash sa social media, ma-cancel sa social media, diba? Kung ikaw ay kung babara-bara kang mag-drive, diba? Kahit may sticker ka pa ng logo ng COG sa sasakyan mo, diba? Hindi ka mapoprotektahan niyan sa katotohanan na ang iyong itinanim ay irresponsibility. Kaya naman ang aanihin mo, resulta ng pagiging irresponsible. Diba? Yun yung sinasabi ni Pablo, if you sow to the flesh, you will reap destruction. Diba? But, ito yung maganda dito, but if you sow to the Spirit, you will reap the fruit of the Spirit.
Diba? If you sow to the Spirit, you will reap the fruit of the Spirit. Tuloy lang natin ito. No? Natapos tayo sa verse 21. Sa verses 22 to 25, ito naman yung sinasabi ni Pablo. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang mga masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mabuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Kaya mga kapatid, you have freedom. No? Meron kang free will. Meron kang choice kung saan ka magtatanim. No? Meron kang choice kung saan ka magtatanim. Either you sow in the Spirit or you sow in the flesh. At ang panalangin ko po para sa bawat isa sa atin is that we choose wisely. Diba? We choose wisely. Tandaan po natin, whatever a man sows, he will also reap. No? So to those who are living in the flesh, actually talaga nakakatakot. No? Nakakatakot itong katotohanan ito. But to those who are faithfully na nagle-labor, sowing in the Spirit, sowing in the Lord, kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon, this is comforting and reassuring. Diba? Sige, palakpakan naman natin. Kasi kahit hindi pa sa ngayon ang season ng ating harvest, sisiguraduhin ng Diyos na aani ka. Diba? Sisiguraduhin ng Diyos na aani ka. Palakpakan natin ulit. At ang ating last point, no? Kanina, we reap what we sow. Pangalawa, we reap later than we sow. No? We reap later than we sow. Sino po dito ang mahilig mag-skincare? Meron po ba mga nag-i-skincare dito? Ayaw tumaas ng kamay kasi baka sabihin, hindi halak na kamay. Bakit ayaw tumaas ng kamay? Wala pa nag-skincare dito. Ayan. Actually ako, nung nag-30 ako, nung tumutong na ako ng edad na 30, 33 na ako ngayon, to 34. Yeah. Nagsimula na akong mag-skincare din. Yan. Ang motivation ko kasi, bakit ako nag-i-skincare? Kasi, tamad kasi akong mag-makeup, tamad akong mag-ayos, ayoko nang nagre-retouch, natagalan ako. Gusto ko pagka-ligo, BS, tapos alis na agad. Ganon ako katamad. Ayan. So, gusto ko sana kahit na biglaan ako umalis, no? Kahit na hindi ako nag-powder, kahit na biglang may bibisita, biglang may darating na parcel, i-receive mong parcel. Hindi naman ako masabihan ni kuyang nagde-deliver na parang kailangan niya ni madam tong parcel na to. Parang gano'n yung may itsura. No? So, bakit ko in-include itong about sa skincare? No? Hindi, wala akong binibenta. Bakit ko ito in-include? Kasi some skincare products, no? Iba't iba kasi yung timeline eh. Kailan nagiging visible yung results. Merong mga products na ginamit mo ngayon, kita mo agad yung resulta, immediate results, di ba? Pero merong iba, with continuous use, 6 months to 1 year mo pa makikita yung resulta. Diba? At ang iba, actually karamihan, no, i-reap mo yung benefits nila kapag nasa more mature age ka na. Actually, doon lalabas yung mga pinaghirapan mo. Diba? Kasi sa mga tao, normal ang skin aging. Diba? As we age, sabi nga ng mga professional, mas bumabagal daw yung mga brand new cells, parang turnover ng cells, mas bumabagal as we age. Kaya nga yung mga baby ang ikilis, di ba? Tapos, pag umiida tayo, bumabagal. So, kaya na nag-skincare para matulungan yung skin natin na mas mabilis mag-turnover yung mga cells natin. Di ba? Kaya nga kahit ako, antok na ako, nakapikit na ako, sige pa rin ang pahit. Hindi ko na sure baka kung saan nakapunta yung mga pinapahid ko. Kahit antok na, sige pa rin, di ba? Kasi personally ako, I wanted to reach that point sa aking buhay na pasasalamatan ko yung aking past self for committing to this. Di ba? Parang sasabihin ko sa sarili ko,
buti na lang chinaga ako, di ba? Buti na lang nag-invest ako. Buti na lang nagtanim ako, di ba? Ganong, gusto ko umabot sa ganong klase, ganong age, na ipagpapasalamat ko sa sarili ko, chinaga ko yun. Kaya natanong ko rin sa bawat isa, kayo po ba, no? Ask yourself today, magpapasalamat kaya yung aking future self sa mga bagay na pinipili at itinatanim ng aking present self. Di ba? Mapagpapasalamat kaya ang aking future self, yung mga bagay na itinatanim at pinipili ng aking present self. No? So, kasi it remains true, di ba? What you plant today, you will reap tomorrow. At ito yung pangako ng ating verse sa ngayon, di ba? Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. No? If we do not give up, sigurado ang iyong pag-ani. No? Sigurado ang iyong pag-ani, pero bago kayo pumalakpak, parang papalakpak na kayo eh. No? Sigurado ang iyong pag-ani, pero may kondisyon. No? Merong kondisyon. We will reap a harvest if we do not give up. Kapag hindi ka sumuko. Maraming tao kasi ngayon ang nadideceive. Kasi ang tingin nila sa kanilang present ay walang ani, walang return. Diba? Wala pa. No? Wala pa sa ngayon. Because unlike the crops of the field, diba? Next year lang, same month, aani ka na. Diba? Pero ang pag-ani sa buhay ng tao, ang harvest ng buhay, iba-iba ang timetable. No? May mga ani na agad-agad nating ma-harvest. Pero meron namang mga, it will take a long, long time. Kaya kapatid, ang encouragement ko po sa bawat isa, huwag tayong manghinawa. No? Huwag tayong manghinawa because their season will come. No? Their season will come. Pakisabi po sa iyong katabi, kapatid, huwag kang manghinawang magtanim. Huwag kang manghinawang magtanim. Amen po ba doon? Diba? Huwag kang manghinawang magtanim. Magtanim sa pananalangin. Diba? Huwag kang manghinawang magtanim sa pananalangin kahit pa may pipilit. Diba? Magtanim sa pagbibigay. No? Mag-invest sa kingdom ng Lord. Magtanim ng salita ng Diyos sa puso ng bawat tao. Diba? Sa puso ng ating mga anak, sa puso ng ating pamilya. Huwag tayong manghinawang magtanim. No? Kasi tandaan natin, Diyos ang nagpapausbong. No? Diyos ang nagpapausbong. Ang kailangan mo lang gawin, maghasik. Ang kailangan mo lang gawin, magtanim. Kasi Diyos ang nagpapausbong nito. Diba? Strike anytime, anywhere sa pagtatanim. Huwag na natin isipin, oh, mahirap to, nakakapagod to. Tanim ka lang ng tanim. Dire-diretso lang. No? Any opportunity na meron ka na mag-show up, magtanim ka lang ng magtanim. Because there are no small or big opportunities. Pero isang sigurado, lahat ng ating itinatanim, lahat ng opportunities na to, merong eternal na potential. Diba? Dahil ang Diyos ang mag-reward sa bawat natin pagpapagamit. So, pwede bang palakpakan natin? Sige po, tayo lahat ay tumayo. Salamat sa Panginoon for reminding us once again na mag-initiate tayo na magtanim. Kung ikaw po ay you feel like hindi ka pa nakakapagtanim sa Panginoon, the altar is open. And you can tell God na nais kong magtanim. Lord, bigyan mo ako ng seed na pwede kong itanim. Gusto kong magtanim sa'yo. Maybe you don't have a seed. Hingin mo sa Panginoon in the altar. Or maaaring ikaw yung Christian
nag-fail kami, hindi kami nagiging tapat sa'yo. Pero Lord, hayaan mong ito ay maging panalangin namin. Maging panalangin natin na maging tapat tayo sa Kanya. Patuloy na makapaglingkod. Patuloy na magtanim sa Kanyang ubasan. So, in the Spirit, not in the flesh. Panginoon, mabuti ka sa aming pamumuhay. And that is why we want to give back to you, Panginoon. Turuan mo kami, God. Pagkalooban mo kami the seeds that we can plant, Panginoon. At hinihiling namin na ikaw ang magpatuloy, God. And so as we worship you today, Panginoon, tignan mo puso ng bawat isa sa amin, God. Desiring, Panginoon. Initiating, God, to plant a seed sa iyong mga kamay, Panginoon. And we worship you. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.